The thing is, may mga kumikita ng 20,000 a month. Tama? Pag narinig yun ng mga taong hindi nagto-20,000 a month, mahirap yung tingin nila doon. Pero pag narinig yun ng mga taong nagti-30, nagpi-50, para sa kanila basic yun, madali lang yun. Okay? So ang pag-uusapan natin ngayon is paano mo padadaliin yung business na we evolve. Okay? Bata ka man, matanda ka man, estudyante ka man, empleyado ka man, paano natin siya padadaliin? Kumbaga, paano mo siya ilalaban hanggang dulo? Alright? So simple, okay? Ang pag-uusapan natin actually ngayon, limang bagay lang. Yung business, yung attitude, yung system, yung identity na dapat i-build mo, at saka kung gaano ka ka-committed, okay? Dito sa apat na pag-uusapan natin. So, dahil business yung pinasok mo, anyway, lahat ba kayo aware na business tong pinasok mo? Okay? Aware ka ba na ang We Evolve ay business? Kasi baka hindi ka aware eh. Kasi yung iba akala nila ang pinasok nila grupuhan lang, tama ba? Kumbaga barkadahan 2023. May mga ganung tao. Kumbaga akala nila basta lang siya nag-join sa isang samahan na mga kababaihan, kalalakihan, matatandang nagbebenta ng sabon or mga batang nagbebenta ng kape, akala nung iba basta lang sila pumasok doon. Hindi nila masyadong na-internalize na business pala yung pinasok nila. Kaya kung mapapansin mo, yung income hindi lumalaki. Yung grupo hindi lumalaki kasi hindi sila ganun ka-aware na negosyo pala yung pinasok ko. Tama? So ang pag-uusapan natin ngayon is, ipapaintindi ko sa iyo ng paunti-unti na etong sinalihan mo na negosyong We Evolve ay negosyo na pwedeng baguhin yung takbo ng buhay mo. When you say babaguhin yung takbo ng buhay mo, not only financially, hindi lang tungkol sa financial, kundi pati kung paano ka mag-isip, kung paano mo harapin yung sitwasyon ng buhay. Alam ko may mga member tayo na medyo may edad na, medyo mas matanda sa akin or kaedad ko lang, na mas marami kang na-experience sa buhay, pero dahil medyo mas matagal ako sa iyo sa negosyong to, dahil mas marami yung natutunan ko sa iyo sa negosyong to, mas marami ako makukwentong experience sa iyo, even though mas may edad ka sa akin, even though mas may tanda ka sa akin. Kaya lagi ko sinasabi, pag nagtuturo ako, huwag mong titingnan yung nagtuturo, kasi pag tiningnan mo ako, ang iisipin mo, ang bata naman ang nagtuturo na to, parang wala lang. Huwag mong titingnan yon. Ang titingnan mo is kung paano niya tinuturo. Kasi I've been doing network marketing for more than 10 years. Pero sa We Evolve, more than a year pa lang. Pero nakakatuwang isipin dahil naaral ko yung sistema, dahil naaral ko yung basic kung paano ko papasimplehin yung mahirap. Imagine in 4 months time, naging millionaires member ako ng We Evolve. Kumbaga, na-reach ko siya. Hindi ko siya kinukwento para ipagmayabang, but na-reach ko siya kasi alam ko siya kung paano i-reach. Alam ko siya kung paano kukunin. Naging top distributor ako ng company. Now, currently, isa ako sa top distributor. Yung upline ko si Coach Andrin Tapo, nag-top 2 ako last awarding. So, paano ko siya ginawa? Paano nangyari yon? Kumbaga, hindi naman siya basta dinampot lang ng may-ari, o ito yung top 1, ito yung top 2. Hindi. Meron siyang requirements. Ibig sabihin, top earner, pag-uusapan dun yung income. Kumbaga, ang We Evolve kasi talagang nakaka-amaze. Like for example, kahapon, yung isang downline ko si Leia, habang nasa Pilipinas siya, nag-invite siya sa Papua New Guinea. Nung in-encode ko yung commission siya, pumasok lahat-lahat. Pumasok 30,000 in just one day. So ibig sabihin, pwede palang kumita talaga sa industry ng network marketing. Last week, yung upline ko si Coach Andrew, may pumasok sa kanya almost 100,000 in one cycle. So kumbaga, pwedeng kumita. Kahit ako, I experienced 57,000 in one cycle, isang araw. So ibig sabihin, pwedeng kumita. Ibig sabihin, itong negosyong to talagang big business na pwedeng baguhin yung takbo ng buhay mo. Ngayon, kung yung sitwasyon na yun, hindi mo naiintindihan, hindi mo gagalingan eh. Kumbaga, kung hindi mo nakikita na ganun pala kalaki yung pwedeng ibalik sa'yo ng business na to, hindi mo talaga siseryosohin. Hindi mo talaga gagalingan. Kumbaga, ibibigay mo lang yung part-time mo lang. Kumbaga, kukurutan mo lang yung oras mo papunta dito. Pero kung maiintindihan mo na yun pala yung ibabalik, ito todo mo talaga. Hindi ka talaga manghihinayang kasi malaki yung ibabalik eh. So pag-usapan natin yung business kasi nga business yung pinasukan mo. Kumbaga, the question is, dapat ba may alam ako dito? Dapat ba naiintindihan ko yung loob at labas ng business nito? Yun yung mga question. And of course, dapat alam mo. Kasi pag hindi mo to alam, pag di mo to naiintindihan, yung loob at yung labas, hindi mo ilalaban to. Madali mo to bibitawan. Kumbaga, hawak mo si We Evolve, may ibang company na nag-offer sa'yo, mabilis mo itong bibitawan. Mabilis mo siyang
mabilis mo siyang i-let go. Mabilis kang mag-grab ng other opportunity. Bakit? Hindi mo nga alam yung outside and inside the business. Pero kung naiintindihan mo yung loob ng WeEvolve, yung business ni WeEvolve, kahit sino yung mag-offer sa'yo, kahit ano pa yung i-offer sa'yo, hindi mo i-grab. Kasi naiintindihan mo na dito kay WeEvolve may magbabago sa buhay mo. Ganun siya kasimple. So, ganun ko pinangahawakan si WeEvolve. Ganun ko iniintindi yung nasa loob ng business na WeEvolve. Kaya talagang hindi ako pwedeng, alam mo yon, hindi ako pwedeng baliin. Hindi ako pwedeng basta bunutin sa sitwasyon ng WeEvolve. It doesn't matter. May aalis, may papasok, may aalis. Ako steady. Bakit? Alam ko kasi, inaaral ko kasi, iniintindi ko kasi yung loob. So ngayon, yung naiintindihan ko, gusto kong i-share sa'yo. Gusto ko ipaintindi sa'yo, gusto kong himay-himayin. That's why I said basic. Kasi gusto ko siyang pasimplehin para maintindihan mo, para after this, alam mo rin paano ilaban yung business na ginagawa mo. Number 1, company profile. Very simple. Kailangan alam mo yung company profile. Kailangan alam mo sino si WeEvolve. Kailan nagsimula, anong meron kay dapat alam mo yan. Basic to eh. Kasi unang-una, ang masakit na part, ang sinasabi mo, member ka ng WeEvolve, ang sinasabi mo, nag-WeEvolve ka, pag tinanong ka anong company profile, hindi mo masagot. So dun pa lang, sumasablay na tayo. Kaya pag meron ka na encounter na tao na mas may alam sa kumpanya niya, kaya kang bunutin, kaya kang kunin. Ganun siya kasimple. Kasi for me, may magre-recruit sa akin from other company, ilalatag niya yung tungkol sa kumpanya niya. Hindi niya ganun kakabisado. May itatanong ako sa kanya, hindi niya masasagot. Samantalang ako, kabisado ko tong kumpanya ko. So ang bottom line is, sa halip ako yung ma-recruit niya, siya yung ma-recruit ko papunta dito sa akin. Bakit? Ako yung mas maraming alam sa kumpanya ko eh. Ganun siya kasimple. So kung alam mo yung profile ng company, mas may papaliwanag mo sa tao, walang pwedeng makarecruit sa'yo. Ikaw ang makaka-recruit sa kanila. Walang pwedeng bumunot sa'yo sa kumpanyang to. Baka sila pa ang mahigit mo sa company nila, mapasok mo sa atin. So that's the advantage pag may alam ka. So laging lamang yung may alam. Number 2, company owners. Hindi pwedeng kilala mo lang sa pangalan. Hindi pwedeng kilala mo lang sa picture. Hindi pwedeng ang alam mo lang pogi si chairman. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat alam mo talaga kung ano yung nasa loob ni chairman. Dapat alam mo ano plano niya. Alam mo kung ano yung binivisualize sa kumpanyang to. Kasi kung naiintindihan mo yung gustong marating ng chairman natin, wala kang karapatan para hindi galingan. Kumbaga, wala kang karapatan para hindi itodo. Bakit? Kilala mo na yung plano ng chairman natin, ang layo eh. Kumbaga, alam na alam mo sa sarili mo kasi naiintindihan mo, inaral mo, kumbaga, inalam mo talaga, ito yung plano ni chairman, ito yung goal ni chairman, ito yung gusto ng chairman natin, ito yung gusto ng mga may-ari. So dahil naiintindihan mo yun, ikaw mismo, excited kang manggigil. Excited kang hahataw, gigising ka ng maaga, tutulog ka ng late, lahat ng tao, kakausapin mo hanggat maaari. Basta humihinga, kakausapin mo yan. Bakit? Yung mga may-ari, ang lalim ng plano eh. Kumbaga, dito sa Papua New Guinea, pag nakakausap ko yung mga may-ari, especially chairman, kinukwento niya, AJ, this is the plan in Papua New Guinea. Isipin mo, pinaplano namin na magkaroon ng different branches sa Papua New Guinea. As in, sa bawat probinsya, nung nakaraan lang, si Coach Andrew nakapag-close na naman ng bagong hub. Magkakaroon tayo ng hub sa Milen Bay, sa Alutao. As in, bayad na yon on that day. That is 50,000 na. 50,000 na times mo sa 15. Ganon yung presyo. On that day, binayaran nung downline niya. So magkakaroon na tayo ng hub sa Alutao. So, ganon kalayo yung plano ng WeEvolve sa Papua New Guinea. So dahil ganon kalayo yung plano, lagi kong sinisikin sa mga utak ng downline ko dito, kailangan mong galingan. Kailangan mong itodo. Bakit? Tumutodo yung chairman natin eh. Dapat tumutodo ka rin. Ganon siya kasimple. Kumbaga ang point ko, kung yung chairman natin laging tulog, may karapatan kang matulog din lagi. Pero yung chairman natin nagpupuyat, itinotodo, kailangan sumabay ka kasi gusto mong magbago yung buhay mo. So ganun kalalim dapat maunawaan. Pangatlo, company directors, not only in Philippines, even in Papua New Guinea. Kumbaga, isipin mo to kung kilala mo lang yung magtuturo sa'yo at alam mo na may matututunan ka, may excite kang umattend eh. Alam mo ako sa totoo lang, kahapon pa lang, nung isang araw pa lang, piniprepare ko na tong topic na to kasi excited akong i-share. Excited akong i-share. Kumbaga ang punto, it doesn't matter gaano karami a-attend, sino nga attend, kahit dalawa lang yung umattend, walang problema. Bakit? Ang importante, maituro ko ng tama dun sa attend. Kasi alam ko sa sarili ko, pag natutunan niya sa susunod na training, isasama niya yung downline niya. Isasama niya talaga yun, isasama niya yung grupo niya, kailangan natin umattend doon kasi ang ganda nung natutunan ko. Talaga nag-sick in sa utak ko na ito pala dapat yung gagawin ko. So next training, ipapasok niya yung grupo niya. Ganun siya kasimple.
Ang masakit na part kasi, pag hindi mo naintindihan yung tinuturo sa'yo, next training, hindi ka excited umattend ulit. Next training, hindi ka excited magsama ng tao kasi hindi mo naiintindihan eh. So dapat sa'yo palang magmumula yung understanding sa lahat ng to, sa profile, sa company owner, sa director, imagine even the products. Dapat alam mo yung produkto. Isipin mo to may kapit tayo pero ang iniinom mo 3 in 1. So gano'n siya kasimple. Kumbaga, ang punto, meron tayong sariling sabon, ang ginagamit mo, Safeguard. So kailangan yung produkto na meron tayo, pinapatronize mo. Kumbaga, gano'n siya kasimple. Para alam mo sa sarili mo, paano mo i-alok sa tao? Paano mo ibebenta sa tao yung produkto mo? Kasi be the product of our own product. Kumbaga, ang hirap maging successful sa isang negosyo na ikaw mismo hindi ka proud sa binibenta mong produkto. Ganun siya kasimple. Kumbaga, paano bibili yung kapitbahay mo nung inaalok mo kung nakikita nilang mismo ikaw di mo ginagamit? Nakikita nilang mismo ikaw di ka nagpapatronize. So, ganun siya kasimple. Marketing plan. To tell you honestly, yung marketing plan na meron tayo ngayon, ang daming taong pinaasenso sa ganyang sistema. Ang malupit na part, in-improve pa ni WeEvolve yung marketing plan na meron tayo. Pinalaki pa niya yung chance mo na pwede kang kumita. Pinalawak pa niya. So ibig sabihin, kailangan mo ring pag-aralan ng husto to kasi isipin mo to, lagi kang umaattend ng seminars, online and offline seminars, pero basta ka lang umaattend. Hindi mo ini-internalize. Ganun siya kasimple. Kailangan pag umattend ka, internalize mo para ikaw mismo maipapaliwanag mo rin yung marketing plan na meron tayo. Okay? Aside from that, the company top earners, dapat kilala mo sila. Dapat even their story, dapat alam mo rin. For example, ako, ang background ko, dati akong service crew. Dati ako nagtatrabaho 8 hours every single day. Nagmamap ng sahig, nagsiserve. Yun yung background ko. Never in my life na inisip ko na balang araw magdadrive ako ng kotse. Never in my life, inisip ko sa sarili ko na makakabili rin ako ng kotse. Kumbaga dahil nagtatrabaho ako, naghahanap buhay ako, ang iniisip ko lang is para mabuhay. Kasi hanap buhay nga eh. Kumbaga, para mabuhay lang. Kumbaga, para kumain, normal lang. Never ko pang inisip yung mas malaking part. Until such time na involved ako sa network marketing, binago ng network marketing yung pananaw ko, binago ng network marketing yung isip ko. Na si network marketing pala, sabi niya sa akin, pwede ka makabili ng ganito, pwede kang makarat. Imaginein mo to para magkaroon ka lang ng motivation. Si AJ, dating empleyado, dating estudyante. Hindi pa ako top student, hindi ako honor student, bully nga ako sa school eh. Hindi nga ako makapasa sa exam. Actually, I have a lot of incomplete sa mga subjects ko. Tapos isang araw, pagising ko, international trainer ako, ang kausap ko ibang lahi. Tapos araw-araw, minuto, puro English yung usapan namin. Kahit yung jokes ko, kailangan English pa rin. Alam mo yun? Kahit yung normal na kwentuhan namin, dapat English pa rin. So the point is simple. Paano siya nangyari? Di ba? Kung iisipin mo mabuti, paano nangyari na yung dating bully student, na yung dating nagmamap lang, biglang nagtuturo sa iba't ibang lahi? Ang malupit, straight English. So ibig sabihin, pwede pala. Hindi pala siya imposible. Kaya nga nagkakaroon ng sinasabing basic. Kasi napapadali yung imposible. Yung para sa iba, hindi kaya, pwede mong kayanin kung iintindihin mo lang kung paano siya hihimay-himayin na gawin. And then, alamin mo yung mga schedules, mga business meetings, mga seminars. Like for example, ngayon may training tayo. Siguro yung iba hindi alam yung schedule ng training kaya hindi naka-attend. Kumbaga, alam mo sa totoo lang, napaka hands-on ni WeEvolve. Napaka hands-on. Andyan yung mga speakers bureau natin, andyan yung mga tumutulong sa mga members natin para gawing regular to, pagte-training, pagsa-seminars. Imagine, napaka hands-on. Lahat nagagawa. Andito ako sa ibang bansa, natuturuan natin yung nasa Philippines, natuturuan natin yung nasa iba't ibang bansa. Nung ako nag-start sa unang network marketing company ko, offline lahat, walang online. Kailangan kong bumiyahe papunta sa opisina. Sipin mo, base ako sa Batangas City, attend ako ng training sa Manila. Gaano kahirap yun? Kailangan ko sumakay ng bus, kailangan ko mapuyat para lang umattend ng training, para lang matuto ako, para lang magkaroon ako ng idea paano ko ilalaban yung business ko. And right now, ang dali na ng proseso. Hindi mo kailangan flight papunta Papua New Guinea para marinig yung training. Ang kailangan mo lang pumasok sa Zoom, buksan mo yung tenga mo, intindihin mo, magiging madali ang lahat. Okay? So lastly, company advantage. Paano ko malalaman yung company advantage, Coach AJ? Simple. Pag naaral mo from company profile to business meeting and training schedules,
alam mo na lahat yung lamang natin. Gano'n siya kasimple. So gano'n ka-importante na may alam ka. Gano'n ka-importante na alam mo yung business na pinasok mo. Gano'n din ka-importante na alam mo sa sarili mo na negosyo pala yung pinasok ko. Okay? Clear po tayo. May natutunan po ba? May natututunan po ba? Kumbaga, yung sinasabi ko po ba clear? Okay. Now, after ng business, ang susunod, ang pag-uusapan natin is your attitude. Dahil naliwanagan ka na negosyo yung pinasok mo, may mga kailangang itama sa attitude natin. I'm not saying attitude is wrong, pero lagi mong tatandaan, attitude is a little thing that makes a big difference. Totoo naman yun. Kumbaga, kahit gaano ka pa kalupit, gaano ka pa kagaling, galing mong magsalita, ang lupit mong mag-invite, attend ka ng training, but your attitude is sablay, wala, talagang babagsak ka pa rin. Kasi ako, ang dami kong nakilalang network marketer, nagsimula sa wala, nagkameron, kumita ng malaki, but because sablay yung attitude nila, bumabagsak. Bumabalik kung saan sila nagsimula. So kailangan mo protektahan yung attitude. Number one, kailangan meron tayo laging positive attitude. When you say positive attitude, hindi ko naman sinabing kalimutan mo na yung negatibong pag-iisip. No. I'm always saying, lagi mong titingnan yung other side of the coin. Kumbaga sa kahit anong mangyari sa buhay mo, pangit man yan o maganda, lagi mo pa rin titingnan na may dahilan lahat ng bagay ba't nangyayari yun. So laging positibo lang. For example, nag-invite ka, hindi sumali, it's okay. Ganun lang siya kasimple, it's okay. Ayaw mong mag-join, it's okay. Next. Lagi ako ganun mag-isip. May inalok ako ng negosyo, nagdahilan, ayaw mag-join, next ako agad. Hindi ako, alam mo yun, hindi ako yung tipo ng tao na makikiusap sa'yo. Hindi ako yung tipo ng tao na magmamakaawa sa'yo para lang mag-join ka sa business na to. Hindi. Kasi lagi kong sinasabi, nag-aalok ako ng opportunity. Tama? Hindi ako nangungutang. Hindi ako nanghihingi. Kumbaga, hindi ako nakikiusap. Ako yung nag-aalok ng opportunity sa tao. So it means, dapat sila nga yung excited na i-grab yung inaalok ko. Ganun siya kasimple. Tama? Simple way. Kapitbahay mo, kinatok mo, dalhan mo ng niluto mong pansit, spaghetti or kung ano man, nakasmile yun natatanggapin. Tama ba? Wala mong magsasabi na ayoko niyan. Hindi naman ako kumakain yan. Pangit ang lasa niyan. Ganun siya kasimple. So, dapat andun ka lagi sa positibong kaisipan na some will join, some will not. So what? Always next. Laging ganun siya kasimple. Lalo ngayon, nauso ang online marketing. Nauso ang online system na ang prospect ay nakukuha mo lang sa online. Ang daming tao na maa-add mo sa Facebook na pag ayaw, block mo agad. Add ka ulit ng bago. Ayaw, block mo agad. Add ka ulit ng bago. Ang daming taong papasok eh. So ganun siya kasimple. So in short, kahit anong mangyari, positibo. Ako sa totoo lang, lastly, may mga nag-quit, may mga nag-stop, may mga umaalis. Para sa akin, actually, hindi siya negative. I'm not saying positive also. Pero tinitingnan ko pa rin yung positive side. Sinasabi ko, minsan may kailangang tao na mawala sa buhay mo para umangat ka. Ganun siya kasimple. Kasi ang masakit na part, minsan ipinipilit natin yung sarili natin doon sa mga taong hindi naman pala dapat para sa'yo. Ganun siya kasimple. Tama? Wala akong hugot ha. Hindi ako humuhugot. Pero ang point simple lang. Kasi baka isipin mo humuhugot siguro. Hindi. Ang point ko simple lang. Ang hirap kasi na ipagpilitan mo yung ikaw at saka yung tao sa'yo nang hindi na kayo match. Hindi kayo aangat eh. Tama ba? Kasi kumbaga ang punto, kung sa pinto ang nakalagay ay push, you are keep on pushing, pero yung ibang dumadaan, hinihila. Ikaw push ka ng push, sila hinihila. So, hindi siya nagkakatugma. So much better to let them go and then kuha ka ng ibang tao na makakasama mo. Kasi in the end of the day, may makukuha ka talaga na kaparehas mo mag-isip. May makukuha ka na kamatch mo talaga sa hataw na magbibigay sa'yo ng mas magandang result. Okay, next, eagle attitude. Yung eagle attitude actually, para sa akin, meron kasing iba-ibang uri ng ibon na pagka nagkaroon ng malakas na ulan, karamihan doon lumilipad papunta sa ilalim ng puno. Samantalang merong eagle na lumilipad ng mas mataas sa ulan. Ganon siya kasimple. Kumbaga, sa ugali ng eagle, hindi siya papayag, alam mo yon, hindi siya papayag na hindi siya yung angat. Ganon siya mag-isip. Kasi wala kang makikitang eagle na lumilipad ng magkakasama eh. Laging lumilipad alo niya, lumalaban mag-isa lagi yan. Kasi tinitreat niya yung sarili niya na andun siya sa hierarchy. Hindi ko naman sinabi na maging mas mataas ka, maging mas magaling ka, but the point is simple. Kailangan mong isipin lagi na kaya mong umangat. Tama ba? It doesn't matter who you are. Kumbaga,
sino ka man, saan ka man galing, ano man yung background mo, matanda, bata. Kung talagang may gusto kang puntahan, makakarating ka doon. It depends on how mindset you have. Unselfish attitude. Merong mga tao kasi na ang iniisip lang ay sarili niya. Tama? Merong tao na laging masayang-masaya lang na, ay, kumita ako. No. Gusto mong lumaki yung network mo, dahil tayo ay naka-left and right system, lagi mong imo-monitor si kaliwa at si kanan kung kumikita ba sila. Huwag lang yung sarili mo ang titingnan mo. Ganun siya kasimple. Mahirap gawin yon. Mahirap gawin yon kasi hindi ka naman sanay na nagki-care sa iba eh. Kumbaga hindi ka naman sanay na ang tinitingnan mo ay ibang tao. Sanay ka na ang pakialam mo sarili mo tapos biglang mangingialam ka ngayon sa buhay ng iba. Mahirap gawin yon. But that attitude really makes a big impact sa result na meron ka. Kumbaga ang punto, kung ang lagi mong titingnan ay yung left ko ay magkaroon ng magandang result, yung right ko magkaroon ng magandang result, ang bottom line nun, ikaw, mas maganda yung result mo. Ganun siya kasimple. Simulan natin sa mas maliit na income. Kung hindi mo pa nararanasan yung 6 digits a month, simulan natin na i-push yung left mo. Dapat mag 5,000 to at least weekly 5,000. At least 5,000 weekly. Tapos yung kanan mo, i-goal mo rin. At least mag 5,000 weekly din. So kung meron kang downline na kumikita ng 5,000 a week on the left side and 5,000 a week on the right side, believe me, kumikita ka ng 10,000 a week. Ganun siya kasimple. Ganun siya kasimple. Kasi this is network marketing. So ibig sabihin, titingnan mo lagi yung tao mo sa ilalim kung kumikita sila. Kasi pag hindi sila kumikita, believe me, hindi ka rin kikita ng malaki. Ganun siya kasimple. Hindi pwede kang iisipin mo lang lagi ay yung income mo. Lagi mong iisipin, kumikita ba si kaliwa ko? Kumikita ba si kanan ko? Kumikita ba yung kaliwa nung kaliwa ko? Yung kanan nung kanan ko? So ganun mo siya titingnan. Imagine kung meron kang 10 downline, 10 distributor sa ilalim mo na kumikita at least 5,000 a week or 10,000 a month. Believe me, hindi ka na magugutom. Hindi ka na magugutom doon. Maniwala ka sa akin. Sureball, meron kang 20 mil buwan-buwan. What if kung yung 10 sa ilalim mo mag 20 mil buwan-buwan? Kumikita ng 20 mil buwan-buwan. Maniwala ka sa akin. Yung 50,000, 100,000 a month, wala. Basic sa'yo yun. Yun yung sinasabi ko. Basic sa'yo yun. Pwede siyang mangyari. So ibig sabihin, ganun ka dapat titingin. So simula ngayon, sa mga umattend ngayon, sa live sa Facebook, sa Zoom meeting, after this training, check mo yung account mo, yung back office mo, yung webpage mo, yung username and password mo. I-open mo yan. Tapos tingnan mo yung kaliwa mo na downline. And then tingnan mo yung kanan mo na downline. I-monitor mo siya. Kumikita ba to? May income ba to? Pag wala pa silang income, believe me, ikaw wala ka pa rin income. Ganun siya kasimple. Pag yung income nila maliliit, ikaw maliliit pa rin yung income mo. So doon mo titingnan sila. Okay? Ibig sabihin, kailangan lumaki yung kita nila para lumaki rin yung income mo. Alright? Next, be teachable. Okay? Ibig sabihin, hindi pwede dito yung alam ko na yan. Tama? Hindi pwede, wala eh. Manager ako sa labas eh, hindi ako makikinig sa'yo, sino ka ba? Tama ba? May mga ganun kasing attitude eh. I remember when I start my first company, estudyante ako that time, tapos na-recruit ko yung teacher namin. Ang malapit, yung teacher namin na yun, hindi ako makapasa sa exam niya, incomplete pa nga ako sa kanya eh. Kaya lang, na-recruit ko siya. Kasi nagustuhan niya yung product namin doon sa company ko na yun. So na-recruit ko siya, naging downline ko siya. Ngayon, nagkataon, kasi nga dahil doon sa company na yun, may result ako, coach na din ako doon, ako yung trainer. So kailangan kong tawagan si sir, sir may training po tayo, attend ka. Sabi niya sa akin, sinong speaker? Ako po sir. Alam ba sabi niya sa akin, hindi ka nga makapasa sa exam ko eh, paano ako makikinig sa'yo? Nag-gets mo yung point? Kumbaga, hindi ka nga makapasa sa mga incomplete ka nga sa subject ko sa'yo eh. Tapos sabihin mo, makikinig ako sa'yo. So ganun siya kasimple. So meaning to say, pwedeng sa title na meron ka sa labas, hindi ko alam yon. Let's say doktor ka, pag-usapan tungkol sa pagdodoktor mo, talagang makikinig ako sa'yo kasi di ko alam yun eh. Kumbaga lawyer ka, about case, sa'yo kami makikinig. Ganun siya kasimple. Kumbaga karpintero ka sa paggawa ng bahay, sa'yo kami makikinig. Tama ba? Mananahi ka ng sapatos, tungkol sa pagsasahi ng sapatos, sa'yo ko maririnig. Pero kung about we evolve business, tungkol sa negosyong to, na nauna ko sa'yo, na mas malaki yung resulta ko sa'yo, kalimutan mo muna yung titulo mo. Kinig ka muna. Kasi para sa'yo to. Maniwala ka sa akin. Para sa'yo to. Kumbaga, ibaba mo muna yung pride mo. Maniwala ka sa akin. Ganun lang siya kasimple. Kasi wala namang mawawala na ibaba natin ng konti yung pride natin eh. Wala namang mawawala kung matuto tayo ng konti. Sabi ko nga sa'yo kanina eh.
huwag mong tingnan yung nagsasalita eh. Tingnan mo yung itinuturo. Baka sakali, tama ba? Kumbaga para kang basurero, tama ba? Yung mga basurero, binubuksan niya yung basurahan eh. Yung basurang hindi niya kailangan, itinatapon niya yan. Pero yung mga magagamit pa niya, mapapakinabangan niya, kinukuha niya. So ganun din to kasimple. Yung tinuturo ko sa iyo ngayon, yung lahat ng feeling mo, mapapakinabangan mo, kunin mo. Yung hindi mo papakinabangan, tapon mo, huwag mong pakinggan. Pero yung feeling mo makakatulong sa iyo sa pag-angat mo sa negosyong to, kunin mo yon. Alright? Ganun ka-importante yung attitude. Lagi ko sinasabi, your attitude can make you or break you. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kalupit magsalita, magpaliwanag, mag-recruit, sablay attitude, babalik ka ulit. Ibabalik ka ulit niyan. Okay? So sana po may natututunan. Sana clear. And lastly, of course, the GLLA attitude. Ibig sabihin, kailangan meron tayong good learning and listening attitude. Ibig sabihin, kailangan nakikinig tayo pag tinuturuan tayo kasi para sa iyo to. And nagbayad ka eh. Nag-invest ka. Hindi ko nga alam magkano binayad mo. Kung 7 account ba yan, kung isang account lang ba yan, kung 5,000, 10,000, hindi ko alam. And hindi ko rin alam kung saan bunga nga ng dragon mo nakuha yan. Tama ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong ibinenta mo. Baka mamaya nagbenta ka ng sarili para makasali ka. Hindi ko alam eh. Kumbaga ang punto, nagsakripisyo ka. Tama, nagsakripisyo ka. Baka ipinangutang mo pa yan. Baka yung huling laman ng bangko mo, winidraw mo, ibinayad mo. Tama, baka pera ng asawa mo, hindi niya alam, ibinayad mo. Alam mo yon? Kumbaga, hindi natin alam saan mo kinuha yung pera na yan. Pero ibinayad mo. So karapatan mong matuto. Karapatan mong maintindihan yung business. Kasi nagbayad ka eh. Karapatan mong kumita. Tama ba? And ang We Evolve, hindi naman to scam. Hindi naman to negosyo na magbabayad ka sa amin tapos papangakuan ka namin ng 10% na tubo ng pera mo. Hindi to ganun. Hindi po ito ganun. Negosyo to. Nagbayad ka, nakuha mo yung produkto, ang kapalit, pag-aaralan mo para magawa mo ng tama yung business. Tama? Hindi po pwede yan. Kaya nga dito sa Papua New Guinea, may mga members ako. Nagbayad, after magbayad, hindi na nagpakita sa akin. Tapos after a month, bumalik sa akin, nag-withdraw. Kung pwede daw niyang kunin yung income niya. Gusto ko sakalin eh. Alam mo, gusto ko tusukin ng mukha eh. Kumbaga ang punto, nung nag-usap tayo, di ka naman nakainom eh. Tama? Nasa tamang pag-iisip ka naman eh. Di ka naman lasing. Hindi ka naman bata. Tapos sasabihin mo sa akin, asan income mo? Nag-invite ka ba? Nag-training ka ba? Nagbenta ka man lang ba ng sabon? Wala kang ang ginawa eh. Tama ba? Nagbayad ka lang. Ang point ko po simple. Negosyo to. Ibig sabihin, naaralin natin. Pag-aaralin natin. Tama? Gusto mong umasenso, gusto mong kumita, gusto mong may madagdag kahit konti sa meron ka ngayon, bigyan mo ng panahon tong negosyo. Tama? Naaral mo yung negosyo, naitama natin yung attitude mo. Ano yung kasunod? Yung sistema. Tama? Kasi kahit gaano kaganda attitude mo, hindi mo naman alam yung sistema, doon sablay din. So kailangan aalamin natin yung system. Alright? We have prospecting system. Pag sinabing prospect kasi, you must need to identify the prospect based on their ability to buy package. Minsan kasi, basta lang tayo bira ng recruit. Alam mo na sa sarili mong kahit sunugin mo, hindi mangangamoy pera, nire-recruit mo pa. Nakuha mo? Kumbaga, alam mo sa sarili mo, na wala naman talagang kakayanang sumali, benta ka pa ng benta sa kanya ng pag-join, huwag mo nang rekrutin. Tama, huwag mo nang ipagpilitan. Maniwala ka sa akin. Kasi masasayang yung oras mo sa taong yun. Masasayang yung panahon mo. Masasayang yung laway mo. Masasayang emosyon mo. Alam mo sa sarili mo, ramdam mo na hindi kayang sumali, hindi kayang magbayad, kahit sakalin mo, kahit sunugin mo, hindi pwede, huwag mo nang rekrutin. Utang na loob. Huwag mo nang prospectin. I-set aside mo na lang muna siya. Saka mo na siya rekrutin. Saka mo na siya kunin. Pag kaya mo na siyang tulungan. Dahil nagsisimula ka pa, hindi mo pa siya kayang tulungan. Hanap ka ng iba. Ganun siya kasimple. Identify the prospect based on what they need, health or wealth. May mga taong maraming pera, inaalok mo ng pera. Hindi yan sasali sa'yo. Sasabihin sa'yo, gusto mo extra income. Milyonaryo na nga, inaalok mo ng extra income. So hindi po pwede. Tama? So alamin mo anong need. Pag ang tungkol sa gusto niya ay product, alokin mo ng tungkol sa produkto. Pag ang tungkol sa gusto niya ay pera, alokin mo ng pera. Ganun siya kasimple. Minsan kasi, yung prospect natin, hindi mo na-identify. Tama? Kumbaga may cancer pala. Malapit na palang mamatay. Inaalok mo pa ng pagyaman. Kahit masenso yan, hindi niya may enjoy, mamatay na nga. Tama ba? So at least alokin mo ng extension ng buhay niya. O meron po kaming healthy products dito, baka makatulong. Baka sakali yung 1 taon taning ng buhay mo maging 3 taon. So ganun yung point ko.
Sana na nagiging clear sa mga nakikinig ngayon. Sana naiintindihan mo ibig ko sabihin. Kasi ang iniiwasan natin dito is masayang yung time mo sa maling tao. Tama? Kumbaga ang punto sa relasyon, alam mo nang hindi ka mahal. Alam mo nang may ibang gusto eh. Pinipilit mo ba yung sarili mo? Alam mo, nagbabaka sakali ka, magbago yung isip. Hindi nga ikaw ang gusto eh. May ibang ang gusto eh. Nagets mo yung point ko? Ganun siya kasimple. Okay? So pag na-identify mo na yung prospect, malinaw na sa'yo yung prospect na yon, pwede to, kaya nitong bumili ng package, ang gusto nito ay BioBoost, ang gusto nito ay sabon. So that's the time, prepare you to invite. Pwede mo na siyang imbitahan. Kasi na-identify mo na siya eh. Okay, si Uncle, meron tong 10,000 na savings, pwede. Na-identify mo eh. So, iimbitahin mo na siya. Paano mo siya invitein? Let's talk. Okay? Let's talk, less mistakes. Ganun siya kasimple. Don't talk too much. And never say the investment hanggat maaari. Kahit alam mong may pera na siya, wag mo munang sabihin yung puhunan hanggat maaari. Lalong-lalo na kung bago ka. Kasi ang tao, pag nakarinig ng puhunan, ang iisipin agad, wala akong pera. Kahit may pera, basta nakarinig ng puhunan, walang pera. Ganun siya kasimple. So, bakit ko sinabing less talk, less mistakes? Ang tao matanong. Matanong yan. Pag meron kang pinaliwanag dyan, nagtanong yan, hindi mo nasagot. Kahit kumain ka ng apoy sa harapan niya, hindi na maniniwala sa'yo yan. Tama? Kahit mag-split ka pa sa harapan niya, hindi ka na niya paniniwalaan. Bakit? Hindi mo nasagot yung tanong niya eh. So, the more na nagkukwento ka at the more na nagtatanong siya, sagot ka ng sagot, aantayin lang niyan yung oras na hindi ka na makasagot. Ganun ang tao eh. May mga tao talagang epal, alam mo yon, papaliwanag mo yung ganda ng negosyo, ang hinahanap yung pangit. May mga ganun tao. Tama ba? Lahat ng maganda na ipaliwanag mo na hindi nag-a-agree. Nakabutas lang ng isang pangit yun. Yun na yung gusto mong pag-usapan. May mga ganung tao. So anong punto? Huwag ka masyadong magkukwento. Sabihin mo lang, meron kang good news. Ako dito sa Papua New Guinea, ito sinasabi ko. Just simply invite them, prospect them, saying them, I have a good news for you. Are you free tomorrow? Can I invite you in my office for a pre-business seminar? Ganun lang siya kasi simple. Kasi maraming tao, hindi nag-i-invite, nagpapaliwanag na kaagad. Bro, kumusta? May negosyo ako dito, 8,000 puhunan. Baka gusto mo sumali, magre-recruit lang kaliwa at kanan, may kita ka na. Sa telepono pa lang, nagpapaliwanag ka na. Kaya binabara ka na kaagad. Kaya sinasabi na niya kaagad na, ay wala akong pera bro, next time na lang. Pero kung sasabihin mo sa kanya, bro, pwede ba kitang ma-invite? Meron akong opportunity, pwede nga alok sa'yo. Ano ba yan? Bro, ano to eh? Business meeting actually. Bago lang kasi ako eh. Kumbaga hindi ko pa kayang ipaliwanag yung negosyo. Meron akong partner doon na kaya magpaliwanag sa'yo. Yung sistema na yan ay offline, pagka sa office kami. Pero dahil meron na ngayong online presentation, ang dali na ng invitation. Bro, baka pwede ka bukas, meron kaming online presentation, isa-send lang, ipapasok lang kita sa link, manunood ka lang. Ang bilis ng sistema. Kumbaga ang sistema ngayon kasi mas pinadali eh. Kami nun hindi eh. Kumbaga mano-mano eh. Kaya nung nalaman ko ngayon tong online system, wala, napakadali na ng sistema. Kasi nasanay ako sa mahirap. Lagi kong nga sinasabi eh, if you are willing to do what is hard, your life will easy. Kumbaga pag nasanay ka sa mahirap, pag nasanay ka sa hirap, tapos naka-encounter ka ng madali, sobrang dali talaga. Ganun siya kasimple. Pero pag nasanay ka sa madali, nakaranas ka ng konting hirap, wala, akala mo kamatayan na kaagad. Kasi hindi mo naranasan yung hirap eh. So ganun siya kasimple. And then, na-prepare mo yung prospect, na-invite mo ng tama, presentation na. Sa presentation, we have office business presentation, we have one-on-one presentation. Sa Pilipinas, we have online business presentation. So ganun siya kasimple. Ang daming ways para ipaliwanag yung business. Kung nasa head office ka, may seminar doon, dalhin mo doon. Kung wala ka naman, i-one-on-one mo. Hanap ka ng mga pwesto. Kung kaya mo sa coffee shop, kung kaya mo sa bahay mo, i-one-on-one presentation mo. Yung prospect mo hindi kaya makipag-meet sa'yo, i-online business presentation mo. So ang dami ng ways para ipaliwanag yung business. Ibig sabihin, nasa sayo na lang talaga. Okay? Kung hindi ka umaangat, hindi ka nag-i-evolve, hindi nagbi-build yung network mo, actually the problem is nasa sayo na lang. Kaya kailangan mo talagang umattend ng mga ganitong training para magkaroon ka ng idea paano lumago yung business mo. Okay? And then next, closing the deal. After the seminar, stay 10 minutes and talk to your invite. Ito sinasabi ko to pag dito sa PNG. Kasi meron kaming business meeting dito offline. After the seminar, talagang pinapag-stay namin yung prospect para kausapin namin one-on-one. Tapos tinuturuan namin sila na ipakausap sa coach after. Ngayon, sa Pilipinas naman,
Siyempre may mga online business presentation. After the presentation, pwede mo silang invited, pwede mo silang ipasok sa mga business presentation para para mas maintindihan nila ano yung next na gagawin nila. Na-invite, pinasok sa online business presentation, and after that, pwede mong i-chat yung upline mo or yung coach mo, "Coach, pakilala ko naman sa itong na-invite ko kanina sa online presentation. Baka pwede mong advisean." Actually, interested na siya sa business eh. Ganun siya kasimple. Hindi kasi pwedeng basta mo lang iimbitahan tapos walang closing the deal. Kailangan may closing the deal. Because through closing the deal, mas makukuha mo yung intense na pagka-interest nung naimbitahan para bumili ng package na meron tayo. Lagi mo itong tandaan, hindi mo in-invite yung tao para ipakita lang yung business. In-invite mo siya para pagbentahan ng business. Ganun siya kasimple. Kumbaga yung mga simpleng magbabalot sa kanto, hindi yan magsisisigaw magdamag para sabihin mainit yung balot ko. Tama ba? Magdamag yang nagsisisigaw para bilhin mo yung itinitinda niyang balot. Kasi ang goal niya maubos yun. Kasi pag naubos yun, uuwi siyang may benta. So ganun din tayo. Hindi nagpapakahirap yung speaker para ipaliwanag yung negosyo dun sa invite mo, tapos hindi mo pa sasalihin. Yung tipong umattend lang sa seminar, masayang-masaya ka na, parang sa'yo tagumpay na yun. Yes, umattend yung invite ko, coach. Hindi pa. Hindi pa natatapos doon. After the invitation, dapat bumili yan. Pag yan bumili, nag-join, yun ang simula ng negosyo. Pero hindi pa rin natatapos doon. After niyang bumili, kailangan pa-attend mo ng mga ganitong training. Pa-attend mo ng ganitong training para matutunan, para tumuloy. Okay? Para tumuloy. Kasi ang ginagawa natin ay network marketing. Hindi tayo nagbebenta lang ng bahay, ng kotse. Na pagkatapos mo ibenta, tapos na. Hindi. Ang binibenta natin ay business partnership. Na pagkatapos nilang bumili, hindi pa natatapos yung business partnership nyo. Kailangan niya ring makabenta para magtuloy-tuloy yung business. Okay? And last, follow up. Okay? Call the invite every day. Remind them about the advantage of joining early. Hanggat maaari nga, kung kaya mong ikuwento yung mga nangyayari sa'yo every day, sendan mo ng picture ng sign-ups, sendan mo ng picture ng mga activities para ma-motivate siya, para ma-feel niya talaga na, wow, kailangan ko nang mag-join sa business na to. Kasi sa totoo lang, yung invite mo, after the seminars, after the presentation, baliw yan, excited yan, talagang hindi makatulog yan, lalo na ipaliwanag ng tama yung negosyo, hindi makakatulog yan. Pero pag yan naka-encounter ng kinabukasan, hindi nakasali, yung kalahati ng utak niya nagdadalawang isip na. Hindi nakagawa ng paraan, yung kalahati ng utak niyan, sasali ba ako? Hindi. Ganun na yung nasa isip. Kailangan ko ba talaga sumali o hindi? Samantalang nung kausap mo kahapon, buong-buo utak niyan. Hindi mo pipigilan. Lahat kaya isangla niya, pati titulo ng bahay ng nanay niya, isasangla niyan. Makasali lang yan. Kaya lang after a days, nagbabago. Kaya kailangan mo talagang i-follow up. Kailangan mo mayat-mayain. Tama ba? Yung girlfriend mo nga, minayat-maya mo yan hanggang mapa-oo mo eh. Tama ba? Kumbaga, hindi pwedeng mahal kita agad ang sagot. Hindi pwede. Regaluhan mo na kung ano-ano yan. Sabi mo nga, pati butuin, susungkitin mo eh. Mapa-oo mo lang eh. Tama ba? Kumbaga, ang punto, lahat ng bagay pinapangako mo, pati yung bagay na hindi sa'yo ipinapangako mo, mapa-oo mo lang. So, ganun din ang pagnenegosyo. Kumbaga, ang punto, kailangan maiparamdam mo sa kanya na itong negosyong inaalok ko sa iyo, pagbabago ng buhay to. Pag sinalihan mo to, pag pinasok mo to, maraming pwedeng magbago sa iyo, magandang pagbabago. Okay? So system is very important. Imaginein mo to kung nasusundan mo yung flow ng discussion natin. Ako kasi masado akong systematic when it comes to training. Hindi ako yung tipong basta nagtuturo lang, imo-motivate lang kita. Hindi ako ganon. Ang training ko lagi systematic. Kung mapapansin mo yung sunod-sunod, ang una kong ibinagsak sa iyo yung negosyo. Aalamin mo yung company profile, yung mga may-ari. Pag nalaman mo na yung sunod, sabi ko, yung attitude mo kailangan tama. O pag tumama na yung attitude, sundan na natin ang sistema. So makakabuo ka na talaga ng maayos na negosyo. Kasi alam mo na yung business, tamang attitude na, may system na kung paano gagawin, clear na. Kumbaga okay na yung vision mo, makaka-create ka na ng magandang result. So ano yung next na gagawin mo na? Eto na, tungkol na sa sarili mo to, yung identity. Kumbaga, make a name na. Ang pag-uusapan na natin, kasi kumpleto ka na eh. Kumbaga, alam mo na yung business, tama na yung ugali mo, attitude mo, may sistema ka na, paano ka makaka-create ng result. Ngayon, kailangan, alamin mo na sa sarili mo, ngayon pa lang. Ngayon pa lang, tanungin mo yung sarili mo. Ano yung pangalan na bubuuin ko sa industriyang to? Sino ba ako?
Ako ba ay liabilities ng kumpanya o asset ng company? Ako ba yung dahilan para lumakas yung kumpanya o wala akong silbi sa kumpanyang to? Kailangan ganun ka na mag-isip ngayon. Kumbaga, yung takbo ng isip mo kakaiba na. Tama ba? Parang may isang malaking apoy, merong isang malaking apoy na pag dumating ka, mas lalaki yung apoy or pag umalis ka, liliit yung apoy. Pag ganun yung nangyari, ikaw yung dahilan kung bakit nag-aapoy. Tama ba? Kasi ganito siya kasimple eh. Pag may isang malaking apoy, lagyan mo ng isang palito ng posporo, wala namang pagbabago yon, hindi lalaki yon. Tama? Ibig sabihin, dumating ka at hindi ka dumating, ganun pa rin. In short, wala kang silbi. Ganun siya kasimple. Pero kung ikaw yung bumubuo ng pangalan, na ikaw yung mag-aangat ng bandila ng We Evolve, iba yung impact mo nun. Ganun siya kasimple. So ganun yung bubuuin natin ngayon. Tama ba? Okay? Ganito siya kasimple. Huwag ka nang lumayo sa pamilya mo. Doon sa entire family mo. Kung wala ka pang sariling pamilya, kung ikaw ay isang single lang or nakasandal ka pa sa nanay at tatay mo, kasama mo yung mga kapatid mo, ano ka sa pamilyang yun? Sino ka sa pamilyang yun? Ikaw ba yung may pangalan doon na nakakatulong? Ikaw ba yung breadwinner? Or ikaw ba yung pabigat? Kasi nagsimula ako sa point na ako yung pabigat eh. Dumating ako sa point na ako yung kalabit-tenge. Ako yung hingi lang ng hingi sa nanay ko, hingi lang ng hingi sa ate ko. Pabigat ako in short. Kumbaga ang punto, sabi ko sa sarili ko, Easy, panghabang buhay ka bang pabigat? Panghabang buhay ba na gano'n na lang yung tingin nila sa'yo? Binago ko. Ngayon baligtad na. Silang lahat na pabigat sa akin. Tama ba? Kumbaga nagbago. Nagbago na yung sitwasyon. Kumbaga dati, nagdadahilan ako sa nanay ko, paano ako makahingi ng pera? Ngayon nanay ko na yung nagdadahilan sa akin. Baligtad na. Tama ba? Kumbaga ang punto, binago ko. Binago ko yung ikot. Kumbaga sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng lagi akong pabigat. So anong punto? Ikaw, sa upline mo, pabigat ka ba sa upline mo o pagaan ka ba sa grupong binubuo nyo? Ikaw ba yung tipo ng tao na isang linggo nang walang encoding, okay pa rin? Ikaw ba yung tipo ng tao ng isang buwan ka na sa We Evolve, di ka pa rin kumikita pero okay pa rin? Dapat hindi ka ganun. Alam mo, sa totoo lang, maganda ang kumpanya ng We Evolve. Tuwan-tuwa nga ako eh. Kasi sobrang seryoso ng mga may-ari at talagang yung dedication nila para pakitain ka at pagandahin andun. Kaya nga ako natutuwa doon sa ibang mga member na pag kumikita, nagkakaroon ng malaking income, grabing i-build up si We Evolve, ang lupit ni We Evolve, ang ganda ni We Evolve. Tapos nung hindi na kumikita, pangit na ang kinukwento tungkol sa We Evolve. Alam mo yun, ang sarap sakalin, tama ba? Kumbaga, yung tipong, nung maganda yung kwento, nung maganda yung nangyayari, ang bida sa kanya, We Evolve eh. Nung hindi na kumikita, ibang kumpanya na yung bida. Tama ba? Kumbaga ang punto, noong mga unang araw, nakikita mo, puro We Evolve ang pinopost. Nung hindi na kumikita ang pinopost, iba na eh. So ang punto, hindi niya naiintindihan ginagawa niya. Hindi malinaw sa kanya yung ginagawa niya. So kailangan mo maintindihan na sa negosyong ginagawa natin, makakaramdam ka ng up, makakaramdam ka ng down, makakaramdam ka ng stress, ng hirap, bago mo mabuo yung identity na gusto mong buuin. Okay, simple lang. Para mas maintindihan mo ulit yung sinasabi ko sa yung identity na to. Anong mo to sa sarili mo? Kilala mo ba yung lolo mo? Kilala mo, di ba? Yung lolo nung lolo mo, kilala mo? Kilala mo, di ba? Pero yung lolo nung 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 lolo mo, hindi mo kilala eh. Tama? Ibig sabihin, hindi mo alam yung identity na buo nun. Pero pag ang tinanong ko sa'yo kung kilala mo si Rizal, kilala mo eh. Pati nga birthday niya, alam mo eh. Pati mga pangalan ng kapatid niya, alam mo. Pati nga yung naging girlfriend niya, alam mo rin eh. Tama ba? Bakit? Kasi meron siyang identity binuo na kakaiba. So yun yung gagawin natin sa We Evolve. Yun yung gagawin natin sa'yo. Kailangan yung pangalan mo, yung name na buuin mo, ikaw yung puputol. Tama ba? Kung nanggaling ka sa hirap na pamilya, hikahos na pamilya, yung nanay mo mahirap, tatay mo mahirap, mga kapatid mo mahirap, ikaw yung pumutol. Ikaw yung pumutol para makikilala ng buong angkan mo na dahil sa'yo, yung pamilyang to mayaman na ngayon. Yung pamilyang to hindi na mahirap ngayon. So ganun yung bubuin mong pangalan. Ganun yung bubuin mong identity sa'yo. At pwede lang yung mangyari habang ginagawa mo tong negosyo natin. Bakit? Hindi nga nagawa nung trabaho mo eh. Hindi nga nagawa nung dati mong ginagawa eh. Kaya ka nga sumali dito eh. Kasi nagbabaka sakali ka, dito mo magawa. Tama ba? Kasi ang pinag-uusapan natin kay We Evolve yung tsansa. Yung tsansa na hindi mo mabibili sa tindahan. Yung tsansa kasi hindi mo ma-order sa Shopee yun eh. Tama. Hindi mo pwedeng i-autocart yung tsansa eh. Tama ba? Hindi mo pwedeng bilhin sa SM yung tsansa. Pero si We Evolve, pwede kang bigyan ng chance na pwedeng magbago yung buhay mo.
Basta kailangan galingan mo lang, basta kailangan seryosohin mo lang, basta kailangan willing ka lang magsakripisyo. Kung gaano ka willing magsakripisyo sa trabaho na meron ka ngayon, na hindi ka sigurado kung hanggang saan ka pwedeng bigyan ng income na gusto mo, kay Weeble magsakripisyo ka rin. Itodo mo rin. Ibigay mo rin. Kasi may ibabalik sa iyo eh. Paano ko nasabi? Nararanasan ko eh. Ako mismo nararamdaman ko eh. Kumbaga ang punto, sa totoo lang, nakakatuwang isipin eh, yung makaka-experience ka ng, hindi naman para magmukhang pera tayo. Pero lahat ng bagay na ginagawa natin patungkol sa pera. Maraming tao ipokrito eh, sinasabi, hindi naman ako mukhang pera coach eh. I'm not after the money. Hindi ako naniniwala. Kasi magtrabaho ka ngayon, tanggalin yung sahod mo, baka magalit ka sa amo mo. Tama ba? Ano sabihin ng amo mo? Loyal ka sa trabaho mo o sige, mahalin mo trabaho mo, walang sweldo. Hindi mo mamahalin eh. Tama ba? Bawasan nga lang ng piso yung sahod mo, nagagalit ka eh. Dagdagan ng 3 piso yung sahod mo, tuwan-tuwa ka eh. Ibig sabihin, importante talaga yung income. Importante talaga kumita ng pera. So ibig sabihin, ganun sa negosyo natin. Itong We-Evolve, itong negosyo natin, papakitain ka nito. Pero kailangan mo lang intindihin lahat ng basic na pinag-uusapan natin. Tama? And huwag mong kalimutan to. Make a name. Mamaya, bago ka matulog, humarap ka sa salamin. Kausapin mo sarili mo. Ituro mo sarili mo. Idiin mo talaga. Anong identity bubuin mo? Sino ka? Ano ka sa industriyang to? 1 taon mo lang ngayon, 2 taon mo lang ngayon, 3 taon mo lang ngayon, sino ka sa We-Evolve? Ano ka sa kumpanyang to? Dapat ganun ka mag-isip. Ganun mo isipin. Huwag mong isipin na ordinaryong member ka lang. Huwag mong isipin na normal na distributor ka lang. Isipin mo, ikaw yung magiging dahilan kung bakit lalaki ng husto ang kumpanyang to. Ganun ka dapat mag-isip. Ganun dapat. Maniwala ka sa akin. Kasi 1 taon, 2 taon, 3 taon mula ngayon, yung kumpanya natin mas malaki. Totoo naman eh. Nagsisimula pa lang kumpanya natin. Nagsisimula pa lang tayo. Baby pa lang tayo. Hindi pa tayo gasin laki nung katulad nung iba na mas matagal sa atin. Pero ganun ang pupuntahan natin. At mas malaki pa doon. Yun nga lang, nasaan ka sa mga panahon na yun? Ano ka sa mga panahon na yun? 2 taon mula ngayon, with or without you, lalaki yung kumpanyang to. Aniwala ka sa akin. Galingan mo o hindi, lalaki to. Yun nga lang, sa paglaki nito, nasaan ka? Ano ka dapat? Ganun yung isipin mo. Dapat isipin mo, sa paglaki nito, nandun ka sa ranking. Andun ka sa top. Kumbaga dapat andun yung pangalan mo. Yung tipong pag binunot yung pangalan mo, mararamdaman ng kumpanya. Yung tipong pag idinikit yung pangalan mo, mararamdaman ng kumpanya. Kasi etong taong to yung dahilan bakit mas lumakas tayo. Sana po nakakatulong. Sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Of course, lastly, commitment. Eto na, last part. Sinabi mo ngayong gabi bago ka matulog. Tinuro mo yung mukha mo sa salamin. Kaya nga ngayon nakaharap ako sa salamin para kitang-kita ko yung sinasabi ko eh. Kumbaga ang punto, yung sasabihin mo ngayong gabi, yung i-declare mo sa sarili mo ngayong gabi, dapat committed ka doon. Committed ka doon. Kasi walang ibang nakakarinig nun, ikaw lang. Walang ibang nakakaalam nun, ikaw lang. Tama ba? Hindi ko alam yun, hindi alam ng kumpanya, ikaw lang nakakaalam nun sa sarili mo. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong puntahan? Ano ka dapat? And then kumumit ka doon. Whatever it takes. Hirap, gutom, pagod, rejection, nakakaiyak. Normal yan. Normal yan. Pero maniwala ka sa akin. Sa oras na bibilhin mo na yung sasakyan na gusto mo, bibilhin mo yung bahay na gusto mo, nabubuksan mo na yung bank account mo na nandun na yung savings na gusto mo, nakakaiyak din. Pero ibang iyak na yung mararamdaman mo doon. Tears of joy na. Tama ba? So ganun siya kasimple. Kumbaga ang punto ko, yung iyak ng kahirapan at iyak ng kasarapan ng buhay, parehas iyak yun eh. Mamimili ka lang kung anong iyak yung gusto mo. Tama ba? Iyak na gipit, alam mo yun. Kasi sa totoo lang, maniwala ka sa akin, hanggat kinakabahan ka tuwing akinsi at katapusan, kailangan mo pang galingan. Tama? Hanggat kinakabahan ka tuwing kinakalampag ka ni Judith, kilala mo si Judith? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng bahay, ng tuition fee. Hanggat kinakabahan ka habang nagpaparinig sa iyo yung pangalan na yon, maniwala ka sa akin, kailangan mo pang itodo. Kailangan mo pang ihataw. Hindi ka pwedeng kumampante. Tama? Kasi aminin ko sa iyo, I'm earning 6 digits a month. Pero nakakaramdam pa rin ako ng kaba, kinsenas, katapusan. So kailangan ko pang itodo. Kailangan ko pang galingan. Paano kung hindi ka kumikita ng 100,000 buwan-buwan? Tama ba? Baka hindi ka lang kinakabahan tuwing kinsenas at katapusan. Baka nangangatal ka. Tama ba? Kumbaga anong punto ko? Kailangan mawala yung pakiramdam na yon. Kailangan dumating yung pakiramdam na kinsenas, katapusan, excited ka.
Bakit? Kasi naka-ready yung pera mo. Kasi okay yung income mo. Tama ba? Kailangan pag naririnig mo yung pangalan Judith, masaya ka. Hindi yung pag narinig mo si Judith, alam mo yun, natataranta ka, nararatel ka eh. So kailangan yung commitment mo dyan. Kailangan committed ka. Tama? So sana po may natutunan kayo dun sa pinag-uusapan natin ngayon. Sana maging basic sa lahat. Kasi ako naniniwala, learn the basic and then start doing. It's the very best way to learn and grow. Simple lang. Yung basic na to, malaking impacto sa pag-grow mo sa business na to. Kahit hindi sa business na to, kahit sa totoong buhay na ginagawa mo. Kung nasaan ka man ngayon, kung nasang lugar ka ngayon, nasa Pilipinas ka, nasa ibang bansa ka, etong pinag-aralan natin, etong tinuro ko sa'yo. Kaya sabi ko nga sa'yo, sobrang excited ako ituro to. Sobrang excited ako. Pinag-aralan ko talaga to. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ma-share ko to. Kailangan yung nararamdaman ko, kailangan yung natututunan ko, ma-share ko sa kapwa ko member ng We Evolve. Bakit? Kasi dadating yung time, maniwala ka sa akin, dadating yung time, pag naka-ready na yung pera mo pambili ng bahay at kotse, maaalala mo rin, yung araw na to, yung gabi na to, na merong Coach AJ na inattendan mo ng training, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang umattend ako nun. Buti na lang inattendan ko yun. Buti na lang may na-realize ako. Alam mo yun, yung tipong, baka nga iba sa inyo, umaattend ka ngayon, nagtatrabaho ka eh. Baka yung iba sa inyo, umaattend habang naglilinis, umaattend habang nagmamap, umaattend habang may ginagawa. Pero still, pinipilit mong matuto, pinipilit mong aralin to. So maniwala ka sa akin, malaking bagay yung may alam ka. Laging lamang yung may alam. Tama? Simple. Isipin mo, maglaban ng basketball yung NBA player, saka yung basketball player sa kanto nyo. Hindi mananalo. Yung NBA player, ang dami experience dun eh. Tama? Maglaban ng boxing si Manny Pacquiao, saka yung sigaan nyo sa kanto. Bugbog yun. Tama? Kasi may alam tong isa eh. So ganun din tong business na to. Pag may alam ka, aware ka, kahit gaano kahirap pagdaanan mo, tatawanan mo lang. Bakit? Kasi aware ka na pagdadaanan mo yun. Tama? So malapit na yung December, kailangan sa December, naka-ready yung back office mo. Pag nag-encash ka, alam mo yun, manggugulat ka talaga. Di ba? Nauso yun. Gulatin mo sila. Gulatin mo. Gulatin mo sa December. Di ba? Yung tipong magwala ka sa family mo. Tawagan mo yung mga kapatid mo. Biglang sabihin mo, i-check mo yung Gcash mo. Nagpadala ko. Tig-Gmail sila lahat. Di ba? Ganun siya kasimple. Kumbaga, simpleng bagay pero meron kang napatunayan. Yun yung identity mo. Kasi para sa akin, first impression last. First impression last. Kung ano yung maipakita mo, yun ka. Ganun siya. Ganun siya kasimple. Okay, so thank you po. I'm done. Stop ko tong sharing para makita natin yung mga